Sumono to, nga nilargo nako sa private hospital nga gidal-an sa kong lola. Nasa gawas sa kong uban na ig-agaw ug nasa sulod nga ICU ako ang auntie ug papa. Duha lang ang ginatugutan sa sulod na bisita, mga pagkabalo nila nga naan ako. Nigawas na kong auntie ug ako ang nipuli sa sulod. Sakit makita si lola nga natauran og tupo. Unconscious gihapon siya. Nakatrabaho ko sa hospital ug ato lang na oras na ko na feel ang mga gipambati sa pamilya di ay sa ko ang mga pasyente. Ang kahadlok, ang kakulba nga sa bisan unsa nga segundo, pwedeng mawala ang mahal nimo sa kinabuhi. Dayon gigunitan nako ang kamot ni lola. Gipahibalo nako siya nga naan ako, nga okay ra ko. Nangayo kog pasaylo siya nga wala ko siyang duol sa panahon nga gikinahanglan ko niya. Walay undang ang pagtulo sa kong lupa. Samtang ginakisan nako iyahang kamo. Wala abtig oras ug sa dihang gitabang si lola. Nagkaguliyang ang mga nurses ug doktor. Samtang ako gigakusko sa kong papa. Gisulayan nila og revive pero wala jud nakakaya si lola. Nibiya jud siya. Halos nawadaan ko og panimuot sa nito po. Okay naman siya sa miaging adlaw. Kauban pa namo siya ni PJ nga nanlaag. Pero kalit lang nga nawala siya. Kalit tara kaayo ang pangitabo. Kalit ra jud. Napuno og kasakit dayon na siyak mintanan. Nangutan ako sa kong ig-agaw kung naunsa pagkahitabo kay lolo. Nganong nikalit ra man ang tanan. Nagtinan-away pa na sila na murag dili nila gusto mahibala na ako ang rason. Kadugayan kay kong auntie na ang nitupa. Nahitabo daw ang tanan tungod sa kuha. Tungod sa mua ni PJ. Tungod sa kuang mga igagaw. Nag-istoryahanay daw na ako ang igagaw parte sa nahitabo na mong duha ni PJ. Nga nakabuntis si PJ. Na dili na madayon ang kasal. Nga milakaw ko sa balay. Pero wala nila na matikdan nga naa si lola nga nakadungog sa ilaha nga nagchismis. Wala sila intensyon na ipebalo kay lola kay lagi masakiton siya og bawal sa iyaha ang magkonsumisyon. Pero wala na tuyo og nahibal-an ni lola ang tanan. Bisan unsaon nila ingon nga okay ra ko. Nga nagpahibalo na kong okay ra ko sok mama. Nag-uol jud daw si lola og mao na tong pagkaatakihan niya. Sa nahitabo naman ni PJ, si lola ang wala nakadawa. Siya ang nasakitan pag-ayaw. Siya ang number 1 nga nagmahal sa mga duha ni PJ. Permi na mo siyang kauban kung manglaag mi support o ginasakay na mo siya sa wheelchair kung kapuyo na siyang magpaklat. Paralyzed na ang half body ni lola sa niaging tuig. Samtang naapa ko sa abroad. Bang paguli na ako o ginaatiman ako siya o wala may bulhaton para sa kasal. Sakit hunahunaon nga naamong si lola sa nahitabo na mo ni PJ. Pero masakit na wala ko'y nabuhat para man lang masalba siya. Nga na ako sulayo samtang gitabang siya. Wala na ko kakaya o gatubang pa sila sa kunibalan. Nakadagan ko paingon sa gawa samtang wala na'y undang o tulo ako ang luha. Gialaot ko sa kapalaran. Sunod-sunod nakasakit o pagkawala sa kuha sa mga importanteng tao sa kong kinabuhi. Wala man ang tako'y sala. Wala man ko'y gidaog-daog na tao. Wala man ko'y giapakan na katungod. Wala ko nag-abusar pero gisilutan naman hinuon ko. Sala na kwestiyonon ang Ginoo pero dili na ko mapugngan akong kaugalingon. Sa asa ko na sipyat, Lord. Nganong nahitabo man ni sa kuwatan ng Lord. Maura jud ako na istorya samtang gipagawas nako sa poste sa ospital ang tanan nakong kasakit. Dayon isunod sa kuha ang isa nako kay agaw na lalaki, si Joshua. Gigakos na lang ko niya. Sakit kay dyan. Gi-assist na lang ko niya paadto sa sakyanan kay paulion na lang lagi daw mi uguna. Nidili pa unta ko pero kung papa na ang nag-ingon. Siya ang nag-drive pauli sa balay. Ako ang papa ug akong auntie ang nag-asikaso sa patang lawas ni lola. Pinsamtang ako, halos dili gihapon maistorya sa bisan kinsa.
Ang pagbasol nako sa kuang kaugalingon sa tanan nga nahitabo mao lang ang nagbalik-balik sa kong utok. Palangga kay ko ni Lola kay ako ang kinamagawangan na apo nga babae. Suod kaming duhato niya pero sa kalit lang na panghitabo nawala siya. Dugang pa sa kuang konsensya ang nahibalaan nga ako ang rason nga nung giatake siya. Sa motong gibalikan nako ang mga messages. Nakita na ako nga grabe nilang pangita sa kuha sa kadlawon pa lang dayon sa pag-atake ni Lola. Gipangita daw ko ni Lola. Gusto daw ko makaistorya, pero wala jud ko nila makontak. Dako kaya akong pagmahay labi na sa kuang kaugalingon. Pero bisan unsaon pa man ako, nahitabo na ang tanan. Nawala na si Lola ug wala na ko'y mabuhat pa. Giplaster ang haya ni Lola sa balay sa kong ante. Daghan ang nag-asikaso ng mga kaparyentihan. Napod yung mga silingan nga nagserbisyo. Samtang ako, kay halos wala ako natarog sa akong gilingkudan sa atubangan sa lungon ni Lola. Wako'y halos ni kaon. Halos nawad-an ako ugana sa tanan. Nagabot-abot ang mga higala nga nakiramay. Nangabot pod ako ang mga barkada. Kadugayan ana, naikalit nga komosyon sa gawas ug nakuha ang atensyon sa mga tao. Nagdaga na sa kuha ko ang igagaw na bahay ug nagpahibalo nga naa daw si PJ sa gawas. Ug nasumbagan daw sa kuang isa kay agaw na laki, si Joshua. Dali ra pod kong nigawas ug nakita na ko si PJ nga nagkadugo na ang kilid sa baba. Samtang gipog nga na pod akong igagaw. Mingon akong igagaw nga si Joshua. Nakaako pa og pakita dere human si mong nabuhat kay ate yan. Mingon si Joshua, nakaako pa ka og pakita dere. Human sa imong nabuhat kay ate yan. Wala ra mitubag si PJ og nagpamahid sa nagtulong nga dugo. Gialalayan po siya sa mga igagaw nako na baba. Mingon si Joshua, tanawa ang resulta si mohang kagago. Tanawa ang nahitabo kay Lola. Sa moto nga giawat na si Josh uban akong paryente o gipalayo na dito sa may haya. Samtang ako kay speechless lang gihapon ug way undang ang tulo sa luha. Sakit kaayo nga magpapilin sa unahuna sa mga paryente na ang hinungdan sa pagkawala ni Lola kay kaming duha ni PJ. Sa moto, nga wala ra ko magtagad sa kay PJ. Nisuway na siya og duol pero ako na ang nipalayo. Dili ko gustong magdungag pa og scene sa sulod. Maong nilargo na lang ko og lakaw pa uli sa balay. Dahil nisunod na si PJ sa kwa. Nilargo ko sa likod sa mong balay ug naglingkod ko sa usa sa mga bangko dito sa likod. Then kalit lang nang niluhod si PJ sa kong atubangan ug nagunit sa kuang duha ka mo. Then miingon siya nga I'm sorry. I'm so sorry. Pasaylo ako bo. Naghinilakay naming duha. Nigakos na siya sa kuang hawak samtang walay undang sa pagtulo sa mong mga luha. Wala na'y pulos tanang pagmahay. Dili na mabalik pa ang kinabuhi ni Lola. Kadugay na mo dito sa ato na posisyon. Ako na ang unang nitingo. Ako siyang giingnan. Nga ayaw usa ko sa mukha karon PJ. Palihog lang. Sakit na kayo. Tagis ako og panahon. Tagis ako og kalinaw. Dayon hinihinay na niyang gitanggal ang iyahang mga kamot ug nibuhi na siya sa kuha. Nitindog pud ko, dayon gibiyaan siya. Nilargo na ko og saka sa kong kwarto. Daghan kaayo ang panghitabo sulod sa 72 hours. Halos dili na kayang i-cater sa kong utok ug kasing-kasing. Si PJ ug si Lola. Parehong importante sa kuha. Parehong parte sa kong kagahapon na dili na kaya pang mahimong parte sa kong upa. Totoo ginanuktok na si mama sa kong kwarto. Kung pagkabalo niya nga dili lak, nisulod na dayon siya. Gigakos ko niya samtang naghilak ming duha. Nitsabaw na jud ko pagayo. Dan mingon akong mama, mao ni ako ang ginilakayan na mahitabo. Ang makita ka sa tumang kasakit. Dan mingon pa jud ako mama, nga pasaylo amin na, nga gitago namo sa imo ang tanan. Dili lang ka namo gusto na masakitan.
dili na mo gusto na mag-antos ka. Saksi ming tanan kung unsa nimo ka pinangga si PJ. Kung unsa ka kamalipayon nga kauban siya. Ug dili mi andam na makita ka sa ingon ani na sitwasyon. Sorry kay na. Tuod man saksi silang tanan sa mong duha ni PJ. Dili lang ako ang nagmahal sa iya, kundi ang tibuok na ako na pamilya. Mong dili lang pod ako nasakitan, kundi kaming tanan. Siyam kaadlaw o sa gilubong si Lola. Gabalik-balik pa na si PJ sa haya kung bakante siya. Daghang tao pero wala ko'y panahon mo abi-abi sa miskan kay Kinsa. Niabot ang pamilya ni PJ sa last official. Niatubang ko sa ilaha isip respeto ug ingon man gapasalamat ko silang pagabot. Dako kayo kawadon sa kong pagkatao ang tanan nga nito. Pero mapasalamaton pod ko sa kong ginikanan. Perming nag-assist sa kuha sa tibuok panahon nga magluksa ko. Sama nako, kaming tanan ang nawadaan. Pero murag sa mo ang tanan, ako ang pinaka nasakitan. Human sa lubong, halos wala na ko'y gawas-gawas sa balay. Wala man hinuon ko gapabaya sa kong lawas. Nawadaan lang jud ko gana sa tanan. Girespeto ra pod sa kong ginikanan akong gipangayong panahon nga madawat ang panghitabo. Ikapila ni bisita si PJ pero wala pa ko'y ikong kusog na matubang. Gipasabot siya sa kong ginikanan na hatagan usa ko og panahon. Ingon man, permi silang gapahinumdom na dili ko angay magkulong sa kagahapon. Nga ang tanang nahitabo kay naay rason. Og naapay maabutay na maayong ugma para nako. Sumoto nga tama silang mama. Dili ko angay na magkulong sa kagahapon. Kinahanglan ako na ipadayon akong kinabuhi. Sumoto nga isa ka semana sukad na lubong akong lola. Pang personal nga ipang adto ang mga nakontak namo ni PJ para unta sa kasal. Naibala na ako nga gikontak na sila ni PJ o giingnan na postpone ang kasal kay namatyan ko. Pero ako silang gipahibalo na dili na madayon ang kasal. Kay nagka-problema mi ni PJ. Ipang-cancel na ako tanan. Nasubo sila sa kong desisyon pero wala sila'y nahimo. Na yung mga nag-refund, na wala. Pero okay lang. Kami man ang nakahasol sila, maong masabtan. Wala kabalo si PJ at ang akong lakaw. Tama ra po. Total na pasidaan naman ko sa iya na wala na yung mahitabong kasal. Kikapoy nako og hinila. Nahotdan na siguro ko og luha maong bisan sakit kaayo sa kumbuot. Gipugngan pod nako na dili ko magpakita weak sa atubangan sa laing tao. Samtang na ako sa sakyanan na inikalit og tawag sa ko. Wala naka-register ang number pero kuha lang gihapon ito. Nagpaila siya nga siya tong nakita nako nga babae sa bake shop. Og Kath iyang ngalan. In other words, siya tong nabuntisan ni PJ o gusto niyang makikita sa ko. While nag-drive paingon sa gihatag niya nga address sa coffee shop, murag na ay memory about sa Kath na pangalan sa kong utok. Paminaw na ako kay na-encounter na nako nangangalan pero wala ko katimaan kung asa. Hangtod naabot na ko sa lugar og nilargo na sa table sa Dublin kung diin siya galingkod. At lang nako siya natutukan og maayo. Og feeling jud nako nakita na nako siya dati o sa pamantong encounter namo sa bake shop. Wala siya kaharong og tan-aw. Awkward to para sa mga duha. Pero halata pod nga naulaw siya sa sitwasyon niya og nakulbaan siya pagkakita sa kuha. Day nag-hi mi sa usag-usa. Day niingon siya, condolence. Sincere ako ang nakita gikaniya. Mitubag ra pod ko og salamat. Sa kong utok gusto na akong ipabot siya nga isa siya sa hinungdan sa tanan. Pero nagpugong lang ko kay buntis siya. Isa pa, wala na mausab pa sa mga nahitabo na. Dahil niingon siya, nalang ko'y toyo o gustong ipahibalo si mo. Dayon gipagawas niya ang envelope gikan siyang bag. Gipakita niya ang daghang pictures sa duha ka bata nga mga edad 5 hangtod sa nagdako na nag-edad og mga 10. Close kay silang duha ug makita nga sweet kay sila sa matag usa.
Kitapod ko sa picture kung unsa sila ka malipayon. Halos wala ako nakatingin. Nakita na nako mga pictures sa gagmay pa sila sa family album nila ni PJ. Mga family gatherings. So kung pagkabalo, kababata to ni PJ nga ni migrate sa States. Walay bisan kanus guys kut si PJ sa kuha, parte siyang kababata. Og siya ganito, si Catherine. Sunod niyang gipakita ang picture nila ng mga dalaga og binatilyo. Siguro nasa high school na silang duha og nagkahag siya iyaha si PJ. Layo ang itsura niya sa daan na picture niya. Grabe ang pag-glow up niya. Tiningon siya, si PJ na. Og ako tong high school pa mi. We were childhood sweethearts. Ni-smile siya nga naihalong kapait. Wala ako katingog. Wala ko yung mauna-hunaan nga istorya. Siya dito ako nakita na picture dati nga giipit sa dictionary ni PJ. Nasa 2 years na mi ato na magkarelasyon. Pero wala lang nako og ipangutana si PJ about sa picture. Kay lagi daan na ang picture og bata papud siya ato. Para sa ko amang god, impolite kung magsukit-sukit ka sa parte sa kinabuhi sa tao. Kung ready naman good sila ipaibalo, sila mismo ang kusa na mag-share sa imo. Tinmingon si Catherine nga. Officially mini PJ, first year high school pa lang. We were best pair. Dili mapuyo ang isa kung walang isa. Nagtuyok lang ang kalibutan sa mundo. We shared everything. Third year me when my family have decided na mag-migrate sa States. I was left no choice kundi ang muuban sila. Kahila ko na siya na. Dahil sumpay niya, wala na mo gigusto na magkalagyo ni PJ. Sakit sa mong buot kay nasanay na may nga kami perme ang magkuyog sukad pa sa bata kami. Nagsaad me to find a way na magkinuntakay paghihapon bisan na kami sa lagyo. Pero I failed. We failed. We lost our contact. Pero wala mi nagbulag. Nilabay ang pila ka tuig pero nagpabili na kong hope na isa ka adlaw mabalik mi sa dati. Kabalo ang Ginoo how I waited for the day na makontak siya og usab. Sugod pa lang pagkalagyo namo. I've always looked for his name sa Facebook or sa bisan unsa na social media platforms. Pero wala din siya ka-engage sa social media. Hangtod isa ka adlaw, nakita na ko iyang name, but sadly, naana ka sa kinabuhi niya. Nitulo na jud iyang luha, samtang nag-istorya sa tanan nga panghitabo. Tuod man, nagdungan mi ni PJ og buhat sa mga Facebook account, ug nag-upload mi og mga pictures na dito sa college ko. Damingon si Catherine nga I was left hanging. Abi nako og makapaabot siya sa kong pagbalik. Abi nako og ako lang ang magpapili na pinaka-special na babae siyang kinabuhi. Pero naa ka. Ni-replace ka sa kuang lugar. Mura po og gikomot akong heart sa akong mga nadunggan og nahibalan. Padayon paniyag ingon nga, I even sent a friend request to him. Nag-message ko sa iya kung anong naana ka. Unsay nahitabo sa iya mga saad sa kuha. Ningon siya nga infatuation lang tong tanan sa mo. That we were too young back then. Sakit kaayo when he told me nakalimta na lang siya. Ug pasagda na lang siya kay malipayo na siya sa mo. Ginan ko niya na mag-move on na lang kay dugay naman bitaw ming walay kontakto. For him, ingon ato lang kasayon ang tanan. Or in fact, ako ang nagpabiling loyal siya. For him, it was all infatuation. Pero para sa ko, it was all for real. Gipatato pag inako ni iyang halan. Taniyang gihawi ang blazer. O nakita na ako siyang dughan sa my heart dapit ang first name ni PJ. Tindugang ingon pa dyan ni Catherine niya.
I hate to see him happy with someone else. Ako dapat ang kauban niya sa tanan. Kasakit man o kalipat. Ako ang dapat ang maghatag siya o corny jokes when he is down, just to cheer him up, just like all times. I have asked my parents to send me back here. Ay dili na ako kaya, nga tuluyan na dyan siyang mawala sa ako. Pero wala sila ni sugot. Dependent paghihapon ko sa kung ginikanan ato na time. Ug wala ko'y pamaagi para makauli. The worst part there, kay giblock ko ni PJ. Ug na-block ko si mong account. Imagine my pain yan. Imagine how painful it was on my end. Sukad-sukad wala ako kabalongan ni contact siya na ako. Dilipod ako ang ni-block siya. Then padayon pang ingon ni Catherine niya. I've created another account after ato para padayon lang kong makita sindo. Torture sa kuwa ang makita na malipayon mundo. It lasted years, usa na namb akong kaugalingon. Nagpaka-martyr ko. I've waited for quite a long time na magbulag. Despite siyang gingon sa kuwa, i-reserve na ako akong kaugalingon para niya. PJ was and will always be my one great love. Sa mo, kami ang unang nangandoy. Kami ang unang nagplano sa mong future. Sa ako siya unang nagsaad. Wala ko'y giilog sa imuha. Kay una siya nga na ako. Ahak jud kayo. Sa halos isa ka dekada nga relasyon na mo ni PJ, wala ko'y malay nga gisaara na di siya sa lain. Nga sa tibok panahon di ay, may nag-atang nga mawala ako sa tapad niya. Og dayon makakuha og chance na makuha siya og balik. Kung kabalo pa lang ko, wala na lang unta day ko nilakaw. Tendugang pa ni Catherine nga. When I've noticed na wala na ka, na wala na mo'y daghang post na magkauban. Nibalik ako ang hope na magbalik mi ni PJ. Maong niuli ko dari sa Pilipinas. I've initiated everything. I found out nga engaged na munduha ug magpakasal na inigbalik nimo. But we are standing in the same grounds yan. Pareho nimo, nilakaw pud ko ug naglaom na sa pagbalik. Napay balikan. I've tried everything just to win him back. To the point nga gihatag na ako akong kagalingon bisag hubog si PJ. Wishing na ma-feel niya ang spark nga naaming duha dati. Pero tanan nagbago na. I was about to give up, to put an end. Dawato na unta na ako nga pildi ko, ug wala na ipaglaom pa. And then, naburos ko. Naghilak lang yapon siya while nagunit siya. Walay words nga nigawa sa akong baba. Overwhelmed kaayo kong utok o kasing-kasing sa tanan nga nipan. Ato pa lang ko nakabalo sa akong lugar sa kinabuhi ni PJ. Ako di ay ang ni side bet silang kinabuhi. Nabaliktad man noon og galit ang sitwasyon, kaya nahimong ako naman ang nipatunga silang duha. Gusto ko masuko, gusto ko maningka pero gipungan ako pag ayo akong kaugalingon. Kay buntis lagi siya. Dili maayo siyang sitwasyon ng ma-stress. Isa pa, valid iyang feelings kay nagmahal raman siya. Ingon nila, bisan unsa ta kautukan, mabugo jud ang tanan paibot sa gugma. Dayon, gikabot na niya akong kamot o gigunitan o miingon siya. Pasaylo ako yan. Pasaylo ami kung napasakitan ta ka. Maghangyo lang ko sa mo. Ipaubaya na lang si PJ para sa mo. Maluoy ka. Gusto na ko ang buo nga pamilya para sa mo ang umaabot nga na. Kung kinahanglan ako muluhod, buhato na ako. Puno og pakiiluoy na ingon niya samtang nagtulo lang gihapon ang iyang mga luha. Pero taor ako.
Taor ako nga naay kaluoy og dili angay ludhan. Sumaong ni tando ako. Buot pasabot, gipaubaya na nako siya si PJ. Sakit na desisyon ang buhian siya pero mao ang dapat. Dahil nitindog na si Kath og nituyok paingon sa kong bangko dayon gigakos ko niya sa likod. Dahil nagpasalamat siya. Siguro kung dili siya buntis, posibleng ilaban pa na ako si PJ kaysa among duha ni Kath, sure ko nga sa kuha siya mas naigugma. Pero sa ato na time, dili lang kaming tulo ang involved. Nana ang bata. Dili ko kaako nga mahimong selfish ug mas unahon akong kaugalingon kapalit ang wad-an o gamahan. Og buo na pamilya ang batang walay sala sa tanan. Mo nang bisan sakit man, misugot ko na ako'y mubuhi. Ako ang magparaya. Humana mo dito, nilargo na ko sa memorial kung diin nalubong si Lola. Gihilak na ko ang tanan siya. Ato na time, pwede na akong musumbong, pwede na akong magpalaban. Wala na ang kabalaka pa nga maunsa siya, kay bisan siya nawala na sa kuha. Humingon ko nga, La, sorry kung wala na ako natuman ang pangandoy nimo para sa mga ni PJ. Sorry kung naamong ka sa muang duwa. Pasaylo ako lang. Pasaylo ako. Maulan jud ako ang gibalik-balik og ingon. Mura ko og buang gi-share na kay Lola ang tanan nga nahibalan ako. Mga pila pod ka oras nga nagpundo ko dito hangtod wala na ako namalayan nga naay tao nga niabot. Usa lang na ako napansin pagbutang niya sa bulak tapad sa lapida ni Lola. Si PJ de. Nilingkod siya sa kong atbang. Gipatung-an na mo ang puntod ni Lola. Pila pod ka minuto nga hilom ra kayo minto. Tinungutan ako sa iya ha. Nganong wala ko nimo pahibal-a sa inyong paghahapon. Pero wala siya ning tingog. Maong nangutan ako balik niya. Nganong wala ka niingon nga usa ko. Naa siya. Nga usa sa ako. Nagsaad kaniya. Nga wala mo nagbulag. Ngano? Mitubag si PJ. Mga bata pa miato bo. Infatuation lang dong tanan sa muang kagahapon. Siya ang nibiya o wala na nagparamdam. Halos 2 ka tuig naming walay kontak usa ka naabot. Malipayo na tang duha usa siya ni balik. Mitubag ko niya nga. Pero naglaom siya. Nilaom siya nga pagbalik niya. Naapa ka. Kabulo ka kung asang masakit PJ. Ang mahibal-an nga nakapasakit o nakapaantos kog laing tao. Nga wala ko'y malay. Giblind ko nimo sa tanan. Umingon siya. Nga I'm sorry. Tinungutan ako niya. Love ba nimo siya? Mitubag siya nga dili. Unangutan ako nga. Nganong napabuntisan man nimo siya? Mitubag siya nga. Aksidente lang to po. Dili na ako intensyon nga naay mahitabo sa mga. Yan akong ginan si PJ nga. Dili intensyon. Napabuntisan nimo siya samtang na ako sa abroad. Samtang nagtuo kay ko nga tarong ka diri ug wala kay ginabuhat nga dautan. Unsa man? Gi-rape ka? Gigapos ba kaniya pagkahitabo ninyo? Sure kay ko nga wala. Kung sa sugod pa lang nilikay na ka, wala na untay mahitabo sa inyo. Moto ang unang higayon nga napagawas na ako ang mga hinanakit na ako diretsyo kay PJ. Wa siya katingong. Ug ako siyang giingnan, tarong kay ko. Nagtarong ko sa tuang relasyon. Nagsali kay ko si mo. Taas kayo kong paglantaw sa future na tong duha. Bisan kanusa, wala ko niagi og binuang nimo. Gidawat og gimahal ka sa akong pamilya. Pero nabuhat gihapon nimo ang makikuyog sa laing babae. Sa imuhang ex pa jud PJ. Mura po og itadtad og pino akong heart samtang nagawas ni sa akong baba na linya.
Then padayon ako og ingon nga at least man lang unta nagpasidaan ka sa kuha bisan man lang unta atong pagsuway niya og contact si mga Gustavo. At least man lang unta gipahibalo ko nimo nga isa siya sa threat sa tong relasyon para mas yampingan ta ka. Ug wa na unta ko ni palayo pa. Kung kabalo pa kong naay siya, idi unta hagbay ratakang gipakaslan. Hagbay ratang nagtukod og pamilya. Unfair kayo. Grabe ka unfair. Then mingon si PJ, pwede ta gihapon magpakasal po. Pwede gihapon ta magtukod og pamilya. Pero mitubag ko nga dili na. Then isugod nagtulo ang luha ni PJ og mingon siya nga, Bo, please, hatagi ko og chance. Isulti kung unsay angay na kong buhaton. Mapasaylo lang ko nimo. Buhaton ako tanan, Bo. Then ako siyang giingnan nga pakasli siya. Wala siya katingog. Then akong giutrog ingon niya pakasli siya, PJ. Then mingon si PJ nga, pero wala na ko nahigugma siya, Bo. Ikaw ako ang love. I can support my child. Ihatag na ako kung unsay mga panginahanglono nila, pero sa imuhar ako gusto magpakasal, po. Mitubag ko nga, dili ani about sa kung kinsa imuhang love, PJ. Dili ani parte sa tuang tulo. Nanang bata. Nasipyat man ka. Panindigi ang konsekwensya sa imuhang nabuha. Kita kay sa dagway ni PJ ang sobrang frustration. Bugat pod kaayo ako ang mga desisyon pero maora jud ang dapat. Sakit kaayo iparaya ang taong pagtuon nimo nga mauna ang imong makauban. Hangtod sa hangtod. Ug ako ang giinan si PJ. Childhood sweetheart nimo siya. Siya ang mas nauna sa imong kinabuhi, usa pa man nagtagbo ato ang mga dalan. Kamong duha ang unang nangandoy. Ipadayo na ninyo. Naanahapit ang inyong anak. Iuli na taka sa iya. Grabe ng tulo sa kong luhaan. Og mingon si PJ, Bo, please. Ayaw ani. Tagi ko og chance. Bisan isa lang ka chance, Bo. Tubag ko niya, buo na akong desisyon, PJ. Buhian na ta ka. Dari na lang tama niya to ang story. Salamat sa panahon nga nagkauban ta ka. Ug sa mga malipayon nga adlaw nga nagkuyog ng luwa. Forever na ako nga i-treasure ang tanan. Mag-ayo-ayo ka permi sa imong trabaho. Ayaw pasagdahi imong kaugalingon. Dayon niluhod na si PJ o grabe dyan niyang hangyo nga hatagan pa og chance. Pero ako na lang siyang gipatindog o gigakos na lang nako siya. Ug ako siyang giingnan. Ampingi sila. Kabalo ko na mahimo ka maayong amahan sa inyong anak ni Kath. Ayaw og kabala ka. Wala na ko nagdumot. Napasaylo na ta ka. Grabe ang gakos ni PJ sa kuha na halos dili na siya mubuhi. Sakit kayo. Sakit kaayo na didto na lang dyan may tama. Kung ako siyang giingnan, sige na. Buhiin ako. Manguli na ta. Gitanggal na ako iyang kamot. Tamingon ko, ngala, muuli na ko. Pananghid na ako kay Lola ug nagdagan na ko diretsyo sa sakyanan. Ibiyaan na ako sa PJ. Grabe yapon na akong siyabaw sa sulod. Ingon ato di ay ang kasakit sa magpaubaya.